magandang araw sa ating lahat. Welcome po dito sa ating mumuntin channel ang Lance TV. Ito po ang inyong Kuya Lance. Guys, ito yung press conference ni PRD pagkatapos doon sa Senate hearing sa Blue Ribbon Committee, yung subcommittee na pinamumunuan ni Senator Coco Pimentel. Guys, medyo late na tayo naka-upload ng video na to, pero okay lang naman sa hindi pa nakapanood na subscriber natin diyan. Ito panoorin po natin yung mga sinasabi ni PRD dito pagkatapos ng Senate hearing niya. Okay? Ayan. Okay. Panoorin na po natin, guys. At saka bago po ang lahat, pa-subscribe naman dyan at saka pa-like ng video natin, okay? Magandang gabi sa inyo lahat. Ayan, may nire-review pa siya na dokumento, Hindi natin alam kung ano yung nandiyan sa dokumento na yan. Pero abangan na lang po natin kung ano kasi itong press conference na to, direkta tanungan na po ito, wala na pong preliminary na mag-speech pa si Tatay Digong at doon ibabase yung mga tanong. Hindi na, diretso tanungan na lang. Doon sa mga nandiyan, naka-ating dyan sa press conference na. Ang alam ko, mga vlogger nandiyan. Meron din mga mainstream media, pero mostly mga vlogger nandiyan. Kasama po niya si Atty. Trixie. Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome to, this is an informal Q&A. We'll just be going through some of the key points that the former president had during his interview in the Senate today. So we can proceed immediately to the first question. We'll call you out randomly. Just raise your hand. Para wala nang preliminary speech. We'll go straight ahead. Tanungan na agad. Okay, Marlon. Good evening, Mr. President. Good evening, sir. And congratulations po ang galing-galing niyo sa Senate. Ano po pakiramdam niyo ngayon na nasabi niyo ang halos lahat ng gusto niyo sabihin sa Senado kanina? Yung mga tanong dyan, guys, on the spot talaga yan, walang mga yung kumbaga mayroon ng nakalatag na mga tanong, wala. Kung ano talaga yung itatanong ng mga nandyan, yun ang sinasagot ni PRD. Alam mo, kulang pa ngayon. Totoo yan. Napakarami yung problema. Ito in connection with law and order or peace and order. Mamili ka na dyan sa dalawang salita. Alam mo kasi ang what bogs down really is ang number one natin, ang front is really the police. Yun sila yung una nating vanguard. But maraming pagkukulang sa police. Hindi dahil sa police, kundi dahil sa suporta ng gobyerno rin sa police. Oo, tama If you want equality. Kasi ang nagbabantay talaga ng peace and order, mga police talaga. Ang military, sa peace and order din, pero sa insurgency sila, sa mga outside threat, yung mga yan. Pero yung sa syudad, mga police talaga yan. Kaya In service, you have to support the police. Noong panahon ko, may palimbasa mayaman ang syudad ng Davao because at that time talagang there was a blooming of everything
nagkaroon ng pera ang Davao. So in return, sinuportahan ko yung police because were it not from the police, hindi magkaroon ng law and order, pati hindi magkaroon ng progress ang syudad ng Davao. Nguno na, at noong panahon, Kahit saan siyudad, pag walang peace and order, hindi talaga lalago ang economy ng ang isang siyudad na yan. Kasi sino bang pupunta ng mga negosyante doon, di ba? without parting an eyelash, hindi naman ako nagyayabang, nauna kami sa Davao. Because, inuna ko yung law and order. Along the way, marami akong sagasaan. Karamihan niyang kriminal. Maraming namatay na kriminal. Hindi ko I'm not evading anything. Either encounter or whatever you want it to me, bahala na kayo. Basta yung pag sinabi ko sa police, dahil na prosecutor ako, matagal ang fiscal sa Davao, nakikita ko yung problema. So nang nag-mayor ako, sinabi ko, gusto ko ito. Kaya sa police, wala. Wala akong pakialam kung basta make the city peaceful. Along the way, yun yung sinasabi nila mga extradition killing sa Davao. Nangunguna yun Davao Next One. Wala na akong pakialam. Ang akin ang resulta. Dahil ako nagpa-elect ng mayor, I promise the people that I will restore order in the city. And I will make the city progressive. At sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, pati tao, in a matter of about 3 years pakupo ko, nag-bloom ang Davao. Nanguna. So sa Davao noon, magtindig lang ang pulis niya ng traffic. Ang Davao po kasi noon parang killing fields maya-maya may natutumba na pulis, maya-maya mayroon natutumba kung saan kanto. Kasi ang dami po dyan mga esparo, yung mga NPA dati, lalo na yung Agdao area. Ako, grabe po dyan. Kaya nung umupo si PRD, naging mayor si PRD, ayan, naging peaceful ang Davao, lumago ang Davao. Naging safe ang Davao. Pumasok na itong mga NPA na tak. In one day, minsan may 4 na pulis o 5 pulis ako natutumba. Kaya nung mayor ako, umakyat ako sa bukid. Kinausap ko itong New People's Front. Ang mali naman itong yung mga liderato nila, nandito rin sa pamilya nila, baba sa syudad. Sila yung mga student leaders na naging radical, naging sa taas, naging commanders. Patay dito, patay doon. Sabi ko sa kanila, alam mo, hindi naman siguro ako bright. Pero alam ko kung saan yung pamilya ninyo. Hindi kayo kuminto. Pag humirit kayo ng isa, ihiritan ko kayo ng ilusente. Kayo, mga kriminal. Tayo mga kriminal tayo, nagpapatayan tayo. Pero kung hindi ninyo hintuhan nila sa syudad ko, sa Davao City, pag piliran ninyo yung mga polis ko, hindi ninyo hintuhan yan. Uubusin ko yung pamilya, susunugin ko yung bahay ninyo, pati yung pamilya ninyo. Kaya, nagkaroon kami ng truce. Mamili kayo. You cannot fuck with the city for all time. You cannot have your cake and eat it too. Nandito ka sa syudad ko, ikaw na terrorize ka, nandiyan ka sa bukid, bababaan kayo, pinapatay ninyo yung mga barangay captain, pinapatay ninyo yung mga polis. Nandito naman yung mga pamilya ninyo. Gagawin. Pagka ganun, magkapatsi tayo. Kapatsi, yan. Dito, patayin na yan eh. Patayin ko rin dito. So, mamili kayo. Kasi hindi ako ayaw kong mapahiya. Kasi ang campaign slogan ko, Davao City will be peaceful. At gagawin ko yan. Kaya nanguna kami.
naging resident seat, kumanda ang Davao, maraming na-engage kasi maganda na. Kasi nga makakasya. Hanggang ngayon, yun lang. So, parang Indian style, apatrism. Alam mo, pag-iusap tayo dito, pero kung hindi tayo magkaintindihan, hiyain mo ako, magkahiyaan tayo, magpatayan talaga tayo dito. Mr. President. Na kung gusto ninyong innocent din isali natin, kayo. Araw-araw niyo pinapakain niyo mga kurso. Mr. President, walang duda po na legacy ng at napagtagumpayan yung war on drugs, yung mga narco-politicians, yung mga uniforms na sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Nangyayabanda pa kayo na bumalik na naman sila ngayon sa lipunan? Alam ko, pero nag-distansya ako. Kasi retired na ako. At kung magsalita man ako, wala na rin akong mag-contribute because the only way that you can deal with the problem is to have the government power. Hawak mo ang pulis at anong gusto mong mangyari dyan sa syudad mo, nakusunod. Kung hindi mo na kayang, wala ka na niya. Tahimik ka na lang. Pero bumabalik sila. Pati sa syudad nyo. Ang sinabi ko lang naman sa kanila na, look, pagka nakaupo niya sa City Hall, Duterte, either anak ko, o huwag ninyo kaming iyain. I will not allow na mapahiya yung anak ko na mayor, na babae, mayor na lalaki, papalitan lang sila dyan sa syudad, na hindi ako makialam. Kasi ipapahiya ninyo yung legacy ko na gusto na kasi ang Davao. Huwag na ninyong kasi hindi ako papayag. Oo naman. Malapit lang naman election 3 years. Tatakbo ako ng mayor. Mauubos kayo. Tignan niyo. Utang ina yan. Pero ito, mag-president bamba ako ng mayor. Day 1, utang na. Either you swim or you run. I do not give a shit. Get out of Davao or you die. Yan lang naman anong buhay alam nila. Ayaw rin sabihin dyan sa Congress kasi it would be maybe inappropriate. Pero para sa akin, prangka-prangkahan daw. Wala na tayong drama-drama dito. Kasi itong kriminal, hindi yung dala ng drama na the rule of law. Okay. Thank you, sir. Hindi nakakaintindi niya. Buti sana kung kinakausap ko yung rule of law na iintindihan nila. Iputang ina nung alam yung rule of law. Rule of demand yan sila. And the rule of violence. The only way to deal with them is kung ano yung ginagawa mo, address, gagawain ko sa iyo. Pag i-load up mo isang pamilya, Sa panahon talaga ni PRD, nung presidente, marami talagang bumagsak. Kahit doon sa amin, doon sa Davao, doon sa may mga kapitbahay na gano'n sa droga, bumagsak talaga po. Talagang ino-operation talaga sila. rape mo, tapos pinatay mo, masiguro, nung mayor ako, hahanapin kita, papatayin kita. Hindi ko naman tinago sa Pilipinas yan, kasi mga presidente ako. Walang kwenta dito. I mean, it could cost my life someday. Kasi nung pinatay ko, medyo nag-ano rin yan. May galit rin yan sila sa akin. Pero, sige, wala tayo. Total, matanda na rin naman. Yung sinabi ko, nung tumakbo ako ng mayor, at tumakbo ako ng presidente, stop the fucking drugs. Kasi talagang yayariin ko kayo.
Nung na presidente, marami. Kaya yung sinabi, hindi ako nagpuro na yung Manila Bay, nagpuno talaga yan. Ay, kung hindi naniwala, sorry. Ngayon, kung hindi ko matiis ang bayan ko, nagkakaroon ng spasm dahil sa violence caused by drugs and everything criminal. Pag takbo ako ulit, alam niyo naman ako takbo. O maski magtakbo lang ako ng mayor, ubos na yun. Alam mo itong mga putang inan to? Alam mo kung bakit? Alam mo mga kriminal? Ano ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila? Alam mo ano? Bari. Alam mo lakas loob nila? Sige nga, walang bari. Ngayon, masaya yung mga ano. Masaya yung mga drug addict, mga criminal. Kasi, di ba, sabi pa ni Marbel, yung mga sa press conference ni Chief NP yun kailan lang yun, nung nakarang araw. Nako, yung mga nagdodroga naman daw, hindi lang addict yun, kundi yung mga gusto lang yung extend ng oras ng pagtatrabaho. Pwede ba yun? Papayagan mo bang ganun yun? Chief NP ka, magsasalita ka ng ganun. Wala pa yun na ulang mo, pre. Pero bigyan mo lahat ng baril. Inaalaw mo yun. Hindi mo kalma kayong lahat. Maniwala kayo. Ngayon, kung walang tao magtindig para yung favorito nila yung bangag kasi di umano. Kasi ako naman yung nasa palasyo eh. Miss namin ako. I follow the Ten Commandments. I give importance to every command yung utos ng Diyos. Pero nang yung tao siya, that too. Yung nasa palasyo daw ngayon grupo ng bangag at korap. Di umano Kaya walang kaduda-duda, kaya kung pakinggan mo yung mga ng mga military, corruption nandun, corruption dito sa kabila, kanan, grabing corruption. May isa pa nga dyan, yung congressman, Crocs, kung tawagin nila. May kasagsagan ng binaha na nga yung constituents niya. Bumili pa ng helicopter at saka jeep. Grabe. Mukhang hindi ko nasunod yan. Panahon talaga ni Pinoy, guys. Grabe talaga yung yung droga noon. Parang talipa pa. Kung saan pagpasok mo sa kanto mayroon mag-aagawan kung sino yung kung may customer na papasok. Yun base yun sa mga kwento sa akin bago ito sa amin. Grabe talaga. Ang parusa. Yun naman sinabi ng Diyos na, tutog mami. Pagkili yung sinunod. Tunungin ko kayo. Wala man. Wala, tayong kumanis. Tapos tayo nakikinig, so, pero kung sinabi ng Diyos na, ito yung commandments ko. Sundin ninyo pag yun, papatayin ko kayo. Natitinok itong mundo ito. Yan ang mahirap. Kasi hindi ko sabihin na ang solusyon patayan. Pero anong isa itong criminal? Society and criminal. Malakas loob itong mga animal na to kasi may hawak nila ang baril. Tapos alam nila yung mga sige niya. Haba-haba po itong video na ito, guys. Kaya stipot lang, okay? Pagpatayan niya. At ayaw ko lalo na yung kidnapping ng mga bata. Kaya mag-kidnap ka ng mga bata, babae, tapos kidnapin mo pa yung mga babae, tapos i-rape mo pa, o lalo na patayin mo. Anong na-mayor about the isang presidente ako? Hindi kita talaga bubuhay. Tapos sabihin na, rule of law, hanggang kailan? Putang ina hanggang ngayon, nung fiscal pa ako, hanggang ngayon, 10 years from now, yung robbery na nagapending pa. Natapos na lang ako pagka-fiscal, naging mayor na lang ako, naging presidente na lang ako, putang na yung mga kaso. Alam mo kasi pagka may pera,
lalo yung mga terrorista, they can afford lawyers. And they can delay and delay the case until kingdom come, until you're rat waiting for justice. Totoo yan guys, totoo yan. Marami talaga. Nasa labas pa rin mga mayayaman na may kaso. Hanggang ngayon, di naman nasisintensyahan. Nandyan lang din sa labas. O, pupunta pag delaying lang yan eh. Papalitan ng judge, magwano ng ano sila, tawag nito, re-request na papalitan yung judge, ano bang ano doon. Tapos palit ng judge, hanggang sa makano na makakita ka na ng judge na medyo sabihin na natin may ano sa'yo. Tapos kung halimbawa makonvict man, mag-appeal, nasa labas pa rin. Pagkatapos sa Court of Appeals pa, ilang taon, kung appeal na naman hanggang sa Supreme Court na kung hanggang ano, wala, nandyan lang sa labas yung mga tao na yan. I would not attempt to compare my country with. Wala akong pakialam sa kanila if they are successful in solving crimes in 24 hours. But dito sa Pilipinas, pag wala kang, lalo kung wala ka ng pera, tapos wala kang follow-up. Yung mga mayaman na mga grabyado, they can finance the police operation and they can get justice forthwith, maybe immediately. Pero ordinaryong tao, hinug up mo, pinatay mo, wala na yun. Kaya, magprangkahan, sabihin, alam ko maraming pipiyak dito. Kung makinig ako sa inyong ulul kayo, walang mangyari sa bayan. Kung nakinig ako dito sa rule of law, mga ganon, walang mangyari sa Davao. Hanggang ngayon, Davao crawling and maybe rotting. So, mamili kayo. Nung presidente ako, sabi ko, lalo ng mga foreigners, anak ka ng what divine right na pupunta ka dito sa bayan ko, then you fuck with drugs and kill my people. Bakit kila? Bigyan mo ako ron, isang kaso, bakit kita bubuhayin? Litsi ka. Tangking. Bigyan mo akong braso. Kriminal ka. Durugista ka. Ginawa mo yung gunggong yung mga bata. Bigyan mo ako ng rason bakit bubuhayin kita. Ay, sabihin mo, yung due process na hanggang kailan ako maghintay. Kung ako mismo ang prosecutor, ako ang mayor, mamatay na lang ako yung kaso. Alam ninyo, alam ng Pilipino ganun ang sitwasyon natin. Huwag na tayo magbulahan. Huwag na tayo magbulahan. Nakaprang ka lang. Kung makapagbayad ang abogado yan, wala. Postpone ito, postpone hanggang ultimately surrender yung complainant. Sir, Lalo na yung walang pera. next question. Sige. MJ. Patay rin. No? Si answer. Sir, magabi. Kaya nga. Sir, anong komento niyo doon sa binuking kanina ni Colonel Grijaldo na yung sabi niyo rin po kanina perjury, pagkalat nila na may suggested na mga sabihin sa kuwan. Wala. I'm sorry, but hindi ko na buka yung either. Wala pa ako yung alam mo, hindi naman in fairness to Garman, hindi naman talaga ibig sabihin mo na hindi totoo. Ang totoo na yung pangalan niya, Garma, of legal age, tama yan. Occupation, tama yan. Pero yung third and fourth paragraph, hindi na tama yun. So, parang true or false ka dyan eh. Totoo nga naman, di ba? Ala, kayo mismo, hindi na kailangan galing sa bunganga ko.
I'd like to address myself to the Filipino people. Hindi na kailangan na magkyak-kyak ako dito. I was once a Palestinian president. Sigurado yun si Roy Yenag Garma. May nangyaring pressure dun. Kasi nung una talagang deny siya ng deny, umiiyak pa, tapos nung nakontem, kinontem siya, iyak siya ng iyak kasi mayroon din siyang special child, hindi niya pwedeng maiwan. Totoo nga naman kasi hindi naman pwede talaga maiwan. Kaya yun na pressure. Siguro pagka sunod na may affidavit na, bumaliktad na. Iba talaga doon, tingnan mo doon yung kung paano magtanong yung mga congressman doon. Ini-intimidate nila yung mga resource person doon. Para pabalik-balik. Yes or no lang ang sagot. Pag naka-yes na, yun na. Kahit pa may Hindi ko na kailangan ko dito. Alam ninyo ang aming sitwasyon. Alam ninyo yung maglakad ka rin ng gabi ng Mindanao, okay? Maglakad ka lang, mag-ikot ka ng Manila kung makaikot ka ng buhay. Kasunod ko kasi ako ang umiikot. At ako yung patay. Hindi naman sila. You know, simple na lang tayo. Simple na logic. Mathematics. Bakit tayo magpatalo sa mga bad boys? Bakit tayo magpatalo sa mga kriminal? Bakit tayo matakot dito sa mga sindikato putang inang mga to? Bakit ako matakot sa mga lobista? Dahil takot ako mamatay, ay putang ina. Siguraduhin mo lang, unaan mo ako at pag hindi, naabutan kita. Talagang, kayo mga, wala, lalo na sa siyudad ko, yung mayor, anak ko, huwag mo, ngayon ako. Sulat kong malinis yan. Huwag kang pumunta kayo na magdumega. Find another toilet. Marami dito sa Pilipinas toilet. Better still go out of the country and go somewhere else. No, sorry, sir. Nagkatanong na rin ako. Pati ako dito, may hindi rin ako. Sablang. Mabuti na, paminsan-minsan na lang kasi ako na pupunta dito, hindi naman tayo. Tayo hindi ako nagbibiro. Nagbati ako sa gobyerno. Gobyerno lang. Prosecutor hanggang presidente. Sweldo lang ako. Kaya kung punta ako dito ang pamasahe, bigtil na niya sa akin. Pinabalik yung back and forth. Gastos niya. Noon kasi charge sa gobyerno. Ngayon ko isasabi ko sa asawa ko i-charge. Sa asawa ko, mumurahin pa ako niyan. Wala ka nang i-intrigo buwan-buwan tapos ngayon dito ka pa mag-i sa akin. Hindi ako nang papatawas. Kaya sabi ko sa kanina, gusto ninyo, ubusin na ninyo yung tanong ninyo ngayon. 24 oras tayo hanggang bukas. Kasi mahirap magbiyahe dito. Magdastos na naman ako. May savings ako. Malaki ang savings ko. Malaki ang sweldo ng pag-retire. Ang problema, hanggang kailan ako dito o kailan ako mamatay. Ngayon 73 ako. Kung paabutin ako ng Diyos ng 95, saan ako maghanap ng paggastos? Mag-iip ako sa mga anak ko na puro hirap rin. Wala ka ng anak na milyonaryo. Magtanong kayo sa dako. Tignan niyo yung mga bahay namin. Bahay na. Sabihin mga lupo, mansyon. Tignan yung mga sakyan namin. Ako 79 years old. Hindi matutunan ako 79. Nakawag pa kaya ako lang 79 years old.
Utang ninyo, papatayin ko kayo. Yun na yung 79-year-old guy kan dressing criminals. Kasi, yan silang pagtakot lang yan. Kasi itong gobyerno na ito, kung maaari lang, magpabili ng baril na mura. Kasi yung paltik sa Danau lang, lisensya, bigyan mo lahat ng tao ng baril, di ba? Taplan na. Mga kriminal, gano'n yung magkagong yan. Kaya wala ako, alam mo, ang pasensya ko, ang pasensya sa ubo, kapag-tao ang ganyan kataso. Kriminal, ganyan lang. Pero, utang ina pagka nagkamali na, ganyan talaga. Hindi ka na papagasubi. Hindi ako maniwala na kailangan mo buhay at the expense of the others guy's pocket. Bakit ka mabuhay sa bulsa ng ibang tao? Kung wala kang pera, boys, mamili ka ilang Jones Bridge, ilang bridge yan dyan. Mamili ka na kung anong bridge ka tatalon dyan. Ano? Kung wala ka malang pagkain, tapos desperado ka, gusto mo mag-hold up, maghanap ka na, mamili ka na ng tulay ng gusto mo dyan. So, umakyat ka dyan sa building yan, yung lumang eskolta na yan. Total, dating mo sa baba, isang, tapos na. Wala nang problema mo. Kang inang yan, bakit mo gamayin ng ibang tao na hirap na nga sa buhay, uudapin pa ninyo, takutin pa ninyo, may kotse nga, hindi naman sa kanya, sa kumpanya na, nakakotse lang, tapos. Ang ayaw ko, alam mo ba yung mga kidnapper na? Pag kinidnap ninyo isang tao at pinatay ninyo, hindi ko kayo bubuhay. At kung malaman ko kung saan ka nakatira, saan ko, kikidnapin ko yung isang anak mo, itapo ko yan, putang ina mo. Itapo ko yan sa baka akala ninyo, you do not have a monopoly of evil in this country. Lahat tayo may sumay. Kaya lang sa ating bringing religion sa disiplina, nagpipigil tayo. Pero kung ang tao, you rob him of his hope and, anak, and ang advice ko, patay mo. Bakit kita? Kidnapin mo yung bata. Tapos, itatapon mo lang, hindi mo na isa sa uli. Tapos natalagipin mo yung ransom, ibabayad sa inyo. Para pagkatapos ni basta na lang tapos na. At pagka ganun po, marami tayong kriminal dito. Ang unang kriminal dito, yung naging presidente ninyo. Kasi kung hindi ako naging presidente, putang ina, kasama tayo dito sa sindikato natin. Sigurado yan. Wala na ngayon para mga robot na yung mga pinata dyan, yung mga drug addict sa kalsada. Tapos nako, grabe. Siguro, buti na lang. Mayroon pa naman akong anak dyan, dalagat, pinata, baka maano pa sa droga. Buti na lang ngayon, nawala na. Ngayon, bumabalik na naman. Kidnap na rin ako. Kidnap na rin ako. Ako rin akong pulain. Ako takutin ng barig-barigan mo. Ang sindikato. Sabay sa impero, gusto mo. Maghanap ka ng handcuff. Isa yung kriminal na pusunan ng mag-handcuff kita. Sabay kayo talon rin. Pero gusto ko nang mamatay. Alam mo, huwag mo ninyo. Do not fuck with me. Kasi ako gusto ko na rin matay. Kaya huwag mo akong bigyan ng dahilan na patayin ka at pagkamatayan na tayo. Ako, at the age of 73, 73, pero 79 na yan. 79 pa. Lalagyan mo. Hindi, si Sal,
Binibiro ko lang kasi sila ayaw umamin na natanda sa akin. Siguro panaylo kayo. Basta matanda yan sa akin. Bata-bata lang. May katanungan ba? Yes, Miss Pa. Mr. President, naniniwala mo kami at naniniwala mo ang gagawin na magandang ginawa ninyo sa trabaho. At lahat ng sambayan ng Pilipino ay naniniwala magandang ginawa ninyo sa bansa. Bakit tila baga ang administrasyon ngayon ay pumos for all hands on deck nga sa pagsira sa pangalan ng Duterte? Bukod ay pagpus na maganda naman natin yung ginawa. Kaya sinabi ko, I don't give a shit. Ako, tapos na ako, pinakita ko na yung, ika nga sa yung salida ko. Yung salida, yung show ko. Bisaya yung, Espanyol, pati Bisaya yung salida. Napakita ko na yung salida ko. Inyo na lahat. Tapos na ako. At least sa panahon ko, kontento ako na I do not have to get an approval from anybody. Dito sa konsensya ko, may ginawa ako para sa bayan ko. At marami akong, at least dito sa mga Manila, kung kung ilang mga sindikato. Kung magsabi kami noon ng 10 na sindikato ito malaki, doon na iwan ko, palis ko may mga 3, 2, 3. Hindi ko maubos. Hindi ko maubos kasi naubusan ako ng bala. Pagprangkahan tayo. Sabi ko pagprangkahan naman tayo. Huwag lang tayo maglaro-laro dito. Total, hindi naman ako public officer. Huwag na tayo magdrama. Alam mo, kung kayo mga criminal kung ano-ano, kaya kong gawain yung ginagawa ninyo. Plus 100 times pa. More cruel and more violent than what you can do. You do your worst, I will do mine, at doon na lang tayo magkita. Kasi pagdating ninyo, may surprise kayo. Kasi dapat mauna ako. Kasi pagdating ninyo sa impyerno, magtaka kayo din sa Satanas, wala na sa trono nila. I will give you a reason. Sinong nakaupo pagdating ninyo sa impyerno? Sinong nakaupo sa trono ni Satanas? You guess. 2 hits. Si Satanas nagamanicure lang yan sa paa ko. Kumakita mo patano. Gago. Pupunta ako noon sa impyerno para masunog lang tapos si Satanas tigas-tigas doon. Sabihin ko sa kanya, bakit naging presidente ka ng Pilipinas? Hindi, ako, sarcasm plus malicious na ako. Pero napipilitan ako kasi yan ang kailangan mga kriminal. Hindi mo madalas pakiusap yung utang yun niya. Kung walang mangyari yun, kayo alam ninyo. Madalang ba itong pagka nakahawak ng baril, sabi ko sa pulis, sabi ko sa pulis, patayin mo. Tanungin mo yung mga pulis dito. Sabi ko, wag ko kayong makita maabutan sa ospital na nakatingalo. Pinaril kayo ng kriminal. Dapat yung kriminal ang nandyan sa emergency room. Kayo yung pakapi-kapi pagkatapos sa trabaho. Sabi mo, no quarters given, no quarters asked. Yan ang training. Ang problema lang kasi ay ang sa kampo ako dito sa civilized world. Kasi kung nalagay rin ako sa kampo dito sa mga ulol na ito, even
Siguro ako sa tulungan, patay na. Sorry. Mr. President, sir, nag-monitor ako ng mga comments, sir, during the Senate hearing. Tapos yung predominant na narinig ko, we miss this President. We miss yung ganitong malakas na paninindigan. At nagagaling kasi yun, sir, sa mga taong malungkot na at natatakot sa mga kriminal at kriminalidad. So, ano po kayang pwede niyong sabihin sa ating mga kababayan para bigyan niyo naman ng konting lakas ng loob? Alam mo, to my countrymen, many, maybe almost half of the population, maski dito sa Puerto Rico, hindi niyo magustuhan yung demeanor, yung asta ko. Sabihin niya, ito ba mayabang ito o ano bang gusto ipakita nito? Naging presidente na ito, naging mayor na ito, ano bang gusto niyang ipakita? Ang gusto ko kasi ipakita is my message, primarily, to the Filipino people is that ito sasabihin ko para ito sa inyo. It is really actually to protect you. Na itong mga kriminal, nagbibigay ito ng problema sa atin. Alam mo, pag ikaw ay isang wage earner lang, ordinary, nagtrabaho ka lang sa hotel, may anak ka, nag-aral, tapos college sa gabi. You know, every night, kung sa trabaho ka, o sa bahay ka na, tapos naghihintay ka pa, pag sige ka tingin ng lalo na kung may bagyo, hindi mo malaman kung yung bus na sinakyan ng anak mo, hinulta, kung naglalakad yung anak mo babae, dinampot. Yung sense of security, wala. Sa Davao, meron talaga. Kasi pag nagkamali ka talaga, isa lang sabihin ka, let me be very, basto sa mga. Do not fuck in my city. Huwag mong galawin yung inosenteng tao, lalo na yung mga bata. Pag ginalaw mo yan, hindi ka papalusot. Yung mayor ako. Nang magtanong kayo, I'm sure almost nasa isip, Mayor, ilan ang pinatay mong kriminal sa Davao? Hindi ko naman masabi mo, quantified. At sinabi ko lang, there was, we enjoyed a little place where there was law and order, sumusunod naman lahat. Malinis ang Davao, sumusunod na sinabi ko na huwag natin iyain ang, maraming bisita dito, pagandahin natin ang Davao. Kayong mga kriminal, umalis na kayo. Kung punta kayo sa ibang lugar, ayun, may sinasabi ako na mga cities, pero out of respect sa kanila, I will not repeat it. Huwag kang may insult rin sila. So, umalis kayo. I'll give you the chance. Pero pag wala ko talagang patience maliit masyado, magkamali ka lang ng puti. Pagka-criminal ka, may record ka, galing ka sa Monte, nakulong ka na, at may record ka sa database sa national, mag-ingat ka talaga. Kasi kung kamali yan, tatapusin kita. Para ano? Para sa bayan. Maniwala ka rin eh. Strange that it may seem to you to hear it, maybe. Para sa bayan. Para sa mga pinsan mo na walang pera, walang kotse, naglalakad. Para sa mga kapatid kong Pilipino nito na mag-uwi, tapos magsakay ng bus, tapos hold upin pa yung bus, ikurin pa yung pera, at minsan may binabaris na may sinasaksak. Alam mo, we always pray to God for justice. Diyos ko po, bigyan mo kami ng hustisya. Ngayon, tanungin ko si Diyos, Diyos, kailan kami maghintay? At least bigyan mo kami ng time limit.
Padaan mo lang dyan sa pare yung message na ito yung sagot ko. Hoy Rodrigo, gago ka. Yan. Pero kung wala kang time limit at magtitiis kami nito araw-araw, may mahul ka, may marip, at least one rapist killed a day, one kidnapper killed a day. Minus-minus yung buhay natin dito. Gawin akong mayor dito, di ba? Utang na nililimin itong sabihin ko, diba? Hindi na ako makatakbo dito. Katakbo ako ng mayor dito eh. Ayun lang, minsan ay particular city. Sinabi kong, umalis kayo dyan. Bigyan ko kayo ng simentrang sana. Bigyan ko kayo. Diyan na, maklaran, marami dyan ng ulas. Maglangoy ka, huwag ka nang lumito. Basta langoy ka lang hanggang saan ka mag-abot. Botang ina mo, huwag ka nang bumalik. Do not look back or try to swim back. Kasi naghihintay ako dito. Doon pa rin botang ina mo. May katanungan ba, MJ? Ay, one more. MJ. Sir, ako ulit. May pinapatanong po yung taong bayan, sir, kasi aside po sa problema sa illegal drugs, problema din po ngayon sa bansa yung disaster response. Disaster response po, sir. Recently kasi, Mr. President, the current leader has been asking his people what to do at the day of the storm. And we remember you condemning a politician before na sinabi niyo po na dapat hindi ka nagbibigay ng instruction at the day of the storm. Sir, disaster response. Ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan na hopeless sunod po ang mga bagyo? The latest is Super Typhoon Christine and now meron pong bagyong Leon. Alam mo, in fairness to the President, kay Mr. Marcos, naman si Presidente, hindi naman siya dapat every typhoon o every mag-order pa siya ng ito. In place na yan. So, there must be a module for every agency that has something to do that will respond to any calamity or fortuitous event that would be nandyan na yan in place. Lalo na yung police pati military, alam na nila yan. There must be a unit in the military na may mga speedboat. Guys, huwag kalimutan i-subscribe at i-share ang ano natin. Share at i-like ang video natin. Okay, maraming salamat. About somewhere na pwede ka na, automatic na yan. Hindi na kailangan na ano pa. Pati yung police, dapat ganun. At hindi na kailangan ang presidente ba yan. Sila na mismo. Because in every crisis, awa naman itong mga police pati military, sila yung nagiging punching bag. But sino naman ang tawagan natin? Who can better respond to a crisis as quickly as the police and the military? Sila yan eh. Na ngayon, kayong mga military and police, I know that you are overworked, overtasked. Galing ako sa Malacanang. Pagpasinsahan na natin yan, kasi ganyan ang sitwasyon natin. Maybe at some other time in the future, we can move on our organization sa gobyerno. Pero sa ngayon, nakasanayan ganito, that the fastest way really for a reactive move, police military. Na alam ko nakakaawa, pati police, especially if they are put to task for being flagged na ito magkukulang. Hindi madali ang trabaho nila. Hindi madali ang trabaho. Walang tulog o duty ng 24 hours. Alam ko hirap sila. At alam ko na how they suffer. They're not only enduring it, they're suffering. Pero, alam mo, Adre, mga police pati military, tiisin na muna natin kasi ganito ang sitwasyon ng ating bayan. Maybe, in the fullness of its time, pagka nagkaroon tayo ng kunting improvement sa economy pera, and we can elect more progressive leaders at the local level, maybe things would improve along the way, but it would take time. In the meantime, yung practice na abutan natin na gano'n, we'll just have to make masama man pakinggan, pero pagpasensahin muna natin kasi yung talaga.
Next question, Marlon. Mr. President, pilit lang ako ng konti sa campaign sa election. Gaano ka-importante itong nalalapit na midterm elections at bakit kailangan ko iboto yung mga kandidatong i-endorse? Alam mo, I hate ay mong sabihin na marami rin akong pakutangan ng loob na tumulong sa akin. Gusto ko sana mag-neutral na allow people to. Kasi gusto kong tutukin yung tao na mamili tayo ng mga kandidato na who are really itong pagtatakbo ng bayan, syudad. Parang hindi gusto rin ito, parang hotel management yan eh. It's really actually management. Paano mo i-manage yung business dito, police dito. It's a huge task, but it's a management thing. Kung maaari sana, ayaw mo naman i-discredit yung mga politicians because they are, ayaw mo na hindi. Kasali na yan sa, alam mo, anong bakit? Mahirap lang ang Pilipinas. Lalo minsan, kailangan nila ng eskwelahan, kailangan nila yung lubang na punta. Saan nagtatakbo ang barangay captain? May. So, itong fundamentally feudal talaga tayo ang gawin. Aminin man natin, we remain feudal. For everything sa barangay captain, medisina, kung hindi ka ng barangay captain, tatakbo yan sa deputy mayor. Ang tapos yung deputy mayor, tatakbo sa mayor. Then the mayor would facilitate, tawagan yung doktor, sila, dalhin mo sa ospital. Pero kung ang isang tao, lalo na yung taga-bukid, kung may miskit yan sila kasi malaria, hindi yan siya magpunta mag-diretso. Hesitant yan. Hindi magpunta yan sila, magsakay ng pasahero, magbaba siya sa harap ng ospital. Minsan magpupo lang yan, mag-isip mo paano lalapit doon sa desk o sa information at mapagsabi na meron kaming pasyente. Because nagpaiwan ng feudal system. Kailangan nila ng amo, barangay captain, o deputy mayor, o mayor. Kaya ganun ang politika. Ang politika natin, political system is feudal. Until now. Sir, maraming salamat. Para dun sa mga panahon natin yung araw na ito, medyo pagod na si Sir. Mga araw na dyan. Okay. Ang kabida na naman. Alauna siguro. Yes, isa. Sadali lang. Okay. Sir, kuha tayo ng Hindi mo sabi ka, punta pero ako ng Batangas bukas. Hindi na matatakbo yung Batangas. Tapos ito yan dyan. Dalawang katanungan. Sige, isa. Tayo kami, Inyong President Duterte. Kayo po ay inangaan po ng mga kababayan po natin kung OFW sa inyong panungkulan noon. Marami po kayo ang naisan pa ng mga... Bakit ngayon hindi ka? Bakit ngayon ko lang? Mas na malita ng nakaraan na mayroon pong ginatulang bagay ko doon sa ibang bansa. Isa pong nakaraan, ano po inyong reaction pa po? Mahirap yan. Mahirap yan. Tayo dito, tinanggalan na natin yung death penalty. And almost in civilized nation. I would not name any particular country na sabihin. Nandiyan pa rin yung death penalty. Alam mo, huwag mo na patayin ng tao. Ibigay mo na sa akin, ako na lang para walang mga. Tuluhin ko na lang para, ito lang sabihin mo na. Tulungin na lang natin. Pero kasi dito sa mga gaya mo, leaders, depende sa init ng ulo. At depende kung anong ginawa mo. Papasukin niyo yung bahay. You ransack the house. You rape the wife. Tatalian ninyo yung asawa at mga anak at yung mga helpers.
gagamitin ninyo. At yung iba, pagkatapos kunan yung pera, para hindi na yung mamukan, papatay nila. Yung pagkaganon, matanggap yan. Kaya mas mabuti mag-retire na talaga ako. Hindi ko matanggap yan. Kung ako ang mayor, maski hindi ako mayor, kung sa ako yan, dudukutin kita. Ano ba naman kapalastugan? Bakit mo gawain ng staff mo tao? Kung nakawan mo, dito nakawan mo. Ba't mo kagalaw na kayong babae? Nanakaw ka naman ng pera. Yung pera dalhin mo doon sa hanap ka ng babae, bayaran mo. Bakit repe mo pa yung mga... It does not make any sense at all to me. Criminal man ako, pero gamitin ko yung yung gano'n na mag-rape ka, noon mo na ng pera. Kinuha mo na yung pera, di mo ganap ka na ng babae, bayaran mo. Bakit mag-rape ka pa dito? It does not make any sense at all. Kaya, namamatay kayo. Kaya, iwasan natin. Huwag kayong pumasok sa Davao. Lalo na kung yung mga anak ko pa, poprotektahan ko talaga yung administration nila because it will also reflect on me. Matagal akong mayor. So yung mga bata na yun, naging mayor yan dahil sa pangalan ko. Ako naman naging mayor dahil sa tatay ko. Ay, yung tatay ko talaga mabait. Hindi ba kapatay ng cockroach yun? Pero nung panahon na yun, ang Davao, peaceful pa yun masyado. He was governor. 3 terms. Hindi pa kasi wala pa yung pulled up, wala pa yung droga. Yung tatay ko was appropriate sa panahon niya. Ngayon, itong Pilipinas, suffer itong droga, itong mga pulled up, ako ang nilagay ng Diyos kasi ako ang appropriate niyan. Kasi yung tatay ko hindi talaga papatay yun kailanman. Ako dito, 1,001, 1,002, 1,003. Hindi ko na mabilang. Gusto ninyong dagdag, tayo. Kung gusto ninyo, parilin niyo ako sa likod. Dali naman. Preparado na ako dyan. Diyan matanda na ako. Spanish pa? Sa kagaganti yung, alam mo, marami akong mga relative na muro, ha? Lula ko. Muro. Mahantingin kayo niyan. Miss Pam, next question. Sir, asking for comment. Hindi na po ni Senator Coco Pilipinas kanina na ang hearing kong naganap sa Senado ngayon ay hindi lamang po limitado sa BJK, kundi sa Philippine platform under your administration. Sir, once and for all, can we hear it from you? Nasa narco list ba ang pangalan ng Marcos Jr. noong panahon na ito ay lumating sa inyo? Wala. Ito plaka-plakan. Hindi naman ako ganyan. Hindi mo naman ako kilala niya. Pero kung naging yung pangalan niya, I would not voice denied in public. At saka kung nanoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, yung pangalan mo nandyan. If I name one, I name all. Binasa ko eh. So wala naka-iskapo doon. Bakit ako? Wala. In fairness to the president. Last question. Iba yung droga niya para sa babae siguro hindi yung barang. Next question. Pero ano mo yan? Viagra, marami na plan din yun. Alam niyo po, President Mayor Duterte. Ang dalawang question lang po. Ay nga pala po. Isa-isa muna. Una pong tanong, President Duterte. Yung naman ang press conference ni Vice President Sara Duterte, tinawag niyang hindi Presidente Bakto, ngayon ang current President. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang reaction niya sa pari po ng anak? Well, I may have to disagree with my daughter. Not totally. Baka kulang sa expectations niya. Siguro ang role model niya yung tatay niya. Ito naman, hindi naman lahat ng presidente agad. But itong sitting president ngayon, I know in my heart, not because hindi lang kaibigan. I know that.
By the way, what is he supposed to do? Nakapagyan siya sa mga ganyan, bayad siya. Ano po niya? Kung payanan siya ng utot niya dyan sa... Hindi ka natabaho yung tao. Kaya lang siguro, in yung estimation sa ibang pulo, medyo pulo. Kasi ito naman hindi mayabang. Ito dapat susumig. Kaya sa akin na, kaya ginagawa ng lecture ka, yawa nga. Ambok, sorry. Pero parin na lang kami. That's right po. Ano po ang reaction ninyo sa ginagawa ko kayo ng camera laman sa pamilya ninyo, ang ginawa nilang fund committee at ang patuloy pong pag-ibig po sa budget po ng Office of the Vice President? I really do not know. I have to talk to my daughter. Who are these people that's after their skin? Palagay ko naman, hindi sa politika, kasi wala namang ambition yung anak kong yung presidente. There was never, nandiyaman ang Diyos, there was never a time we talk about presidency. Sabi ko sa kanya noon, magpasalamat ka na sa Diyos na inabot niya. O para sa akin, iba-iba, kinin. Very nice po. Kita na sa Ma'am, May tutok yung gas. Wala yung haba yun. Nakaraan po kasi sinabi niyo po yung Vice President Inday Sara doon sa kanyang press conference sa OPP. Natanungin daw po kayo, kung totoo nga daw po, naiinip po daw siyang totoo kung gusto patakbo yung presidente. O baka mag-reverse psychology na lang daw po siya. Ayaw ko talaga. Ayaw ko talaga. Una-una, naawa ako. Sakit dahil dumaan ako. At huwag sana ma-insulto ang Pilipino. Putang ina. Wala kang makuha. Pagtrabaho ka, magising ka ng alas 6, maligo ka, kain, punta ka ng mga 8:30 kunay sa tapos trabaho na. Doon ka kain, tapos you start 1. Palit-palit yung maraming kwarto yan eh. Maraming kwarto yan, masarap. Pagkatapos na yung alisin na yan sila, iba na naman iikot ka, ibang hanggang gabi yan. Ang sweldo mo, wala. Sa totoo lang, pero sa pagod mo na yan, 300 plus thousand. Yan lang na lang. Tapos, yung pag-uwi mo, hindi, bakit ng gobyerno? Kunin pa ito sa utang ina niya. Bakit ka magtiis na trabaho ng gano'n? Ako, dumakan ako dyan. Ano makuha ako dyan? Hindi ka naman makapangunin ng chips eh. Kung sana ako, sabi niya, every month, makapangunin natin yung presidente ha, para okay na sana. Kita, napunta mo kayo ng Davao? Kita niyo yung bahay ko? Oh. Kita niyo yung sakyan ko? O di pick up rin? O dito, pick up rin? Ano bago sa buhay ko? Ang nagbago, ang bayan na pinagpatak ko. Yan ang sabi ko, magdaring after this, maghanap pa na lang ng mabuting negosyo. Hindi na bali at this start, kikita ka ng mali. Let it grow and pray to God na suswertein ka. Pero kung dito ka sa gobyerno, ha? Pera ka ba? Pera. Next. I only stayed sa gobyerno because I enjoyed my trabaho. I was enjoying my work as a prosecutor. In love ako being a prosecutor eh. Kaya tagal ako eh. Matagal ako nag-resign. Before really I decided, I have to resign because I have to make more money. Kasi yung mga anak ko ay yung vision na pamahal ng pamahal. Next. Mamihilap kami ng komento sa tungkol sa sinasabi ni Vice President sa Derby na parang Cristo. Alala mo natin na 30 years ago, ay pinanibig niyo po ang Marcos Secure sa ibingan ng mga bayani. Ngayon po, ayon kay Vice President Inday Sara sa kanyang Facebook, sinabi niya kay Senator Ivy Marcos, pag ayaw daw tumigil sa kabanan itong mga kongresista sa kanya, ipapahukay daw niya.
si pinalibing mo si President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippines. Ano po ang inyong position? Tatlo yung anak ko. Isang babae, dalawang lalaki. Ang nakakuha sa ugali ko, sa bunga ko, pastor, sinay. Yung kanyang ginawa, extended, ay kukuwi lang yun. Wala, bakit naman gawin ng... Pag ano lang yun, yung talaga, siguro, nagalit siguro siya na. Ako karoon ng salita. Yung ibang tao kasi akala nila talaga, huhukayin na yung gagawin talaga, hindi yung paghuhukay. Hindi naman ano lang yun eh. Kumbaga nasabi niya lang pag hindi mo ganito, pero hindi naman tutuhanin gagawin yun. Alam naman, abogado yun eh. May batas na hindi naman talaga pwedeng gawin yun eh. Yung iba kasi parang, kumbaga kung ano na yung lumabas sa bunganga mo, yun na talaga yung totoo. Hindi naman, minsan, dala lang ng ano. Ano yung presidente ako? Ganun, utang na kayo. Pero hanggang dyan, istorya naman yan. Wala kang totoo dyan. Pero lang ganyan sa mga criminal pag nawarning ako. Kasi, alam mo, pag sinabi ko nung mayor ako, pati presidente ito, stop. Yung hindi nag-into, na-disgrasya talaga. So, I'm sorry. I am sorry. Ginusto rin niya eh. I said, you make your own history in this world. Ikaw yung humahawak ng buhay mo. Kung anong mangyari sa buhay mo. Pag yan ang pinili mo, tapos nagkalit-silitse, face the consequences. Kasi pagdating ng putukan, sigurado ka. Kalaban mo ang gobyerno eh. Kagaya ko. Eh kung maka-mayor ka tapos maka-presidente ng kagaya ko na mainit dyan sa ganun. Pero sabihin mo lang, wala kang pera, may trabaho, maghanap ako ng paraan. Ibibigay ko yung sweldo ko itong buwan nito. Sige, you start, ano, mag-upisa ka kung saan kang tulungan kita. Hindi naman tayo mali dyan sa awa. Kasi galing rin ako sa mahirap. Mahirap lang kami. Yung totoong last na. Diba? Ayun na yan. Alas 9 ba? Mga alas 2 siguro. Yes, sir. Kaninang umaga, nag-uusap ko yung mayor. Ganun ba? Huwag kang kuhan? Alam ko mayor, ang ipangita sa hinahanap ng mga tao ko, ang leader. Kung sila lang daw po ang masusunod, gusto ko nila maging president. Ano po ang sagot mo sa nila? Alam mo, sa totoo lang, na-inlove lang yung mga tao sa mga labo. Walang pinagkaiba dito ngayon sa yung sumunod pati yung pareho yung nagtatrabaho, pareho yung may inuutos. Ang inimis na ng tao yung tangkin lang yan. Yung mga ganon. Nasanay ako sa, pastos ako eh. So wala akong magawa. Galing kasi ako doon sa baba. So ang bunganga ko, laki talagang. Kasi mahirap lang kami. Talagang mahirap lang kami. Galing kami dyan sa, ngayon nag-improve na yung DB Boulevard na yan. Yung panahon 19, sa Atlas area yan. Kangkungan yan. Ang lakarin namin, naka-elevated wooden lang. Puro kangkungan. Over time, buhos ng buhos ng lupa, ganito, okay. Ganun na. Absolute lang. Totoo. Pagkatapos ng huling katanungan, marami tayong lasta. Pagkatapos ng huling katanungan at sagot, yung mga may nais mag-group picture, group picture lang kasi kaya ng oras natin. So, maayos lang po. They will be around the table. Yan, nakaupo si sir. May mga nakatayo dito and the others can, from. Okay? Gusto niyo umikot pa si sir? Okay. Okay. By table. Okay. Next, sir kayo nandito. Sila yung pugulan.
Last question. Last, madam. Yes, ma'am. Ano po yung masasabi ko dito sa pahayag Anong sinabi ni Mayor? na pinaparapas po ni Mayor na tayo ay dinigil daw po sa work class po. Yan sa pagiging ng Pilipino. Mayor, magkakalit ang perspective yung Nung pagdating ko sa opisina na yung listahan, hindi ko listahan, hindi ko alam kung sino yung mga bagong nasa druga. Listahan niya ng buong Pilipinas. Hindi aking kopya. I do not have the capability to make a list ng mayor ako kung sino-sino yung mga tao dito ng Pilipinas na sa druga. Pag upo ko, binigay na yan ng pulis. Kung ngayon, kung may dapat siyang patayin yung pulis. So, marami ng pulis yan. Mamili na lang siya kung sino yan ang milipinas. Wala siya. Hindi. I do not have the... Bakit? Wala ko na akong kapangyarihan na mag-go ng listahan dyan. Okay, sir. Huwag niyo pong kalimutan bago magtapos yung video. Lasing mo. Subscribe naman at pakilike Yes, sir. ng video natin. Maraming salamat sa inyo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanong ko po, bakit yung presidente ka hanggang ngayon, ikaw pa rin ang hanap-hanap na mamayang Pilipinas? Kung gusto nyo updated kayo sa mga sa channel natin, pakipindot na lang yung bell button dyan. Maraming salamat sa inyo, guys. Lalo po sa mga kamag-anak mo sa Bangsamoro. Kahit ngayon, naghintay sila kung ano yung utos mo, gagawin po namin at taga Bangsamoro. Kung may utos ka, para lang sa bayan, gagawin po namin Tatay Digong. Mahal ka namin, Tatay Digong. Mabuhay ka! Alam mo bakit? Kasi ang lula ko Maranao. Sige, ma'am, inlet. Tapos si madam. Sige. Ayun. Yung kain po mga ganyan ko dati ito, ay naniniwala ko, bakit hindi siya tanong kay Sir Tan? Bakit hanggang ngayon, mahal ka ng taong bayan? Sabi ko, baka ginagayon mo yung mga tao. Alam mo ma'am, I appreciate it. Kasi alam nila na mahal ko rin siya, ang tao bayan. Pero ngayon, ano lang, tanggalin mo ng lahat ng mga lalaki, babae na lang mga. Maraming salamat. Kayo kanina sa Senate hearing sa TV. Matulog po ako. Tumagod po ako. Kita naman nakasinelas pa ako. Kapamahal po namin sa inyo. Ay lang mangyari. Ang lola ko ang Maranao. Yan lang ang connection ko sa Moro. Kaya pagpasok ko sa politika, acceptable ako sa Moro kasi alam nila. Kasi sa Moro, kasi kung may dugo ka Moro na. Okay. Big boys, now 2,000.